Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako muli si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about remember you will die. And our scripture is all about James chapter 4 verse 13 to 14. NIV version. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are mist that appears for a little while and then vanish. ASND version. Makinig kayo, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganyang bayan at maglalagi roon ng 1 taon at magnenegosyo at kikita ng pera. Hindi nyo alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang na sandaling lumitaw at agad mawawala. So, tungkol saan nga ba ang verse na to? So, based po kay Pastor Russell, ang mga verse na ito is nagmula sa James chapter 4 verse 13 at ito ay nagbababala sa atin ng tungkol sa kahinaan ng tao at ang di katiyakan ng buhay. So, pinapaalala po sa atin ng mga verse na ito or netong verse na ito na hindi natin kontrolado ang ating kinabukasan at ang ating buhay ay maikli lamang. Para isang mist na madaling naglalaho. So, kaya't dapat tayo ay namumuhay ng may kababaang loob or pagpapakumbaba na kinikilala ang kalooban ng Diyos sa lahat ng ating plano. So, ang verse din na ito is nagpapaalala sa atin ng ating kasiguraduhan ng kamatayan at kalagahan ng katulad ng sinabi ko, pagpapakumbaba sa ating mga plano. Ito kasi ang nagsasabi ng ito ay nagsasabi habang maayos ang pagpaplano. So, ang pagmamalaki at pag-aakala na kontrolado natin ang lahat ng bagay ay hindi tama. So, ang buhay ay maikli at dapat nating ituring ang bawat araw bilang isang pagkakataon upang gumawa ng mabuti. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching po natin is, planning is not the problem. Boasting is. So, yung pagpaplano kasi natin para sa kinabukasan natin ay hindi talaga masama. Ngunit, yung pagmamayabang tungkol dito ay nagiging problema. So, ang mga tao kasi ay nag-iisip na kontrolado nila ang kanilang hinaharap. Ay nagkakamali sila kasi ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang pagmamayabang ng isang tao or ang pagmamayabang ay isang anyo ng pagmamataas na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Dapat tayo ay nagpaplano ng may kababaang loob o pagpapakumbaba at palaging isaalang-alang ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. So, next, number 2, life is a mess that appears a little while. So, yung buhay pala natin is maikli lang at hindi talaga natin tiyak kung kailan tayo tatagal. Kasi para tayo isang hamog or isang usok na naglalaho agad. So, ipinapakita dito sa verse na ito na dapat nating pahalaga ng bawat sandali ng ating buhay. Kasi sa kabila ng mga plano at ambisyon natin, ang buhay natin ay maaaring mabago o matapos sa anumang oras. So, dapat tayong mamuhay na may kamalayan sa ating kahinaan at magtuon ng pansin sa mga bagay na may pangmatagalang kahalagan at partikular sa ating relasyon sa Diyos. So, last teaching is God present us opportunity to do good. So, bawat araw kasi talaga, binibigyan tayo ng mission or plano ni God na or pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kasi, ang mga ito ay dapat hindi natin binabaliwala dahil bahagi ito ng ating tungkulin bilang mga Kristiyano. So, ang paggawa kasi ng mabuti sa kapwa ay isang paraan upang ipakita ang pananampalataya at pagmamahal natin sa ating mahal na Diyos. So, dapat tayong maging mapagmasid sa mga pagkakataong ito at agad na kumilos upang makatulong sa iba. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application po natin is grab all opportunity to do good. So, dapat sa bawat pagkakataon na dumating sa atin,
upang gumawa ng mabuti, dapat tayo ay maging mabilis na kumilos. Kasi yung paggawa ng mabuti ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi pagpapalakas din ng ating relasyon, or parang nagiging ganito tayo kay God, sobrang kapit. So, sa bawat maliit na kabutihang ginagawa natin is pinapakita or katumbas nito ang pag-ibig natin sa pag-ibig ng Diyos sa ating mundo or sa mundo. So, maging handa tayo na maglingkod sa kapwa sa anumang oras. So, next is number 2, invest earthly wealth to gain eternal wealth. So, ang ating mga kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lang. So, ngunit ang kayamanan sa langit ay walang hanggan. So, dapat tayong mag-invest sa mga bagay na may internal na kahalagahan or internal wealth, tulad ng paggawa ng mabuti at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, ang mga ganitong gawain kasi is nagdudulot sa atin ng tunay na kayamanan na hindi nasisira at hindi nawawala. So, next, focus on what matters. So, memento mori. So, lagi nating tatandaan na ang buhay ay maikli at dapat nating ituon ang ating pansin sa mga bagay na mahalaga. Memento mori o alalahanin mong ikaw ay mamamatay ay isang paalala na dapat nating pahalagahan sa bawat sandali at gumawa ng mabuting bagay na magdudulot ng kahalagahan hindi lamang dito sa lupa kundi na rin sa langit. So, next is last discussion. So, our discussion talks about why should we be quick to do good when God give us opportunity. So, kailangan nating maging mabilis sa paggawa ng mabuti. Kapag binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, dahil ang bawat araw ay mahalaga. Hindi kasi natin alam or hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya dapat nating samantalahin ang bawat pagkakataon upang maglingkod sa iba. So, yung paggawa kasi ng mabuti ay hindi lamang nakakatulong sa kapwa, kundi nagpapakita rin ng pananampalataya at pagmamahal natin sa ating mahal na Diyos. So, sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga pagkakataon na pagkakataon na gumawa ng mabuti, ay pinapakita na tayo ay handang sundin ang mga kalooban ng ating Diyos at nagiging ilaw sa mundo. So, ang bawat mabuting gawa kasi na ating ginagawa ay may pangmatagalang epekto at nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng ating buhay dito sa lupa. Thank you po.